po ba napakaingay ngayon nung issue mga kababayan ng isang staff ng isang senador na gumagamit po ng damo diyan po mga kababayan sa Senado. At dahil po diyan, samut-sari po ang mga lumabas na balita. Ngayon, pinaiimbestigahan na ni Senator Robin Padilla ang kanyang staff mismo na nabuking na nagdadamo habang nasa palikuran daw ng Senado. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, ito nakita nating balita, ito daw. Ayon po sa Abante TNT, tunay na tabloidista, sabi po dito, resulta ng pag-iimbestiga sa pagdadamo ng staff iniakyat kay Padilla, mga kababayan. So basahin po natin yung nilalaman. Ito raw, ipinasa ngayong Huwebes ng Senate Secretary sa opisina ni Senator Robin Padilla ang resulta ng investigasyon kaugnay ng ulat na paggamit ng ipinagbabawal na damo ng isang staff sa loob mismo ng Senado para sa kaukulang aksyon. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., hindi utos ni Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Sergeant at Arms o etong USAA ang agarang investigasyon matapos lumabas sa mga balita noong August 13 ang insidente. Hindi pa tukoy ng publiko ang pagkakakilanlan ng staff na sangkot dahil hindi pa inilalabas ang kabuuang detalye ng investigasyon. Unang lumabas noong Agosto 13 ang mga ulat na may isang babaeng staff, umano si Padilla ni Padilla, na gumagamit ng ipinagbabawal na damo sa CR ng Senado. So ayon dito mga kababayan kanina sa balitang ito na nakita po natin, hindi pa daw po inilalabas at hindi pa matukoy kasi nga hindi pa buo yung pagkakakilanlan nung staff ni Robin Padilla na gumagamit daw po ng ipinagbabawal na diyan daw po mga kababayan sa palikuran ng Senado. Ngayon, paano yan? May nakita tayong isa pang balita. Wait lang Eto. May nakita pa tayong isang balita. Ayon po dito ulit sa Abante, TNT tunay na tabloidista. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, kagabi pa nating alam to. Nung tinalakay ko sa inyo yung about po sa paggamit ng ipinagbabawal na bato, alam ko na agad mga kababayan kagabi na ito yon. At dahil po yan kay Takero. Malakas kasi mga kababayan ng source ni paring Takero Ano po? Anyway, sabi dito mga kababayan sa Abante, TNT tunay na tabloidista, Nadia Montenegro pinangalanan sa ulat kaugnay ng umano'y paggamit ng ipinagbabawal na damo. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman. Pinangalanan ng isang staff ni Senador Ping Lacson si Nadia Montenegro sa opisyal na incident report ng Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng umano'y paggamit ng ipinagbabawal na damo sa Senado. Ayon sa ulat ni Senate Security Officer Victor Patelo, 2 beses na itala ang insidente ng matapang at kakaibang amoy mula sa ladies' comfort room malapit sa opisina ng mga senador. Biruin nyo mga kababayan kung ano ang nangyayari ngayon sa Senado. Diba? Kaya pala isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla na na maisabatas mga kababayan yung paggamit ng ipinagbabawal na damo at gawing medisina dahil pala meron pala siyang kailangang gamutin. Nakuha niyo yung pinupunto? Meron pala siyang kailangang gamutin. Ano yun mga kababayan? Di yung staff niya na kailangan yung gamot na yon. Dahil nga naman mga kababayan, kaya pala kahit kayo magtataka nung bandang April 2024, di ba naging mainit na usapin yan dahil dun sa isang lalaki na kalbo na untouchable na nahuli doon po sa may BJC. Na sinasabi mga kababayan na siya daw po yung anak ng anak ng Diyos at siya daw po ay untouchable. So ngayon mga kababayan, di ba, dyan ulit na buklat sa issue pong yon. Noong 2024 yung issue ng pagsusulong ni Senator Robin Hood Padilla na gawing naisabatas yung paggamit ng ipinagbabawal na damo bilang medisina. So kaya pala naman isinusulong yan ni Sir Robin Hood Padilla kasi may ginagamot siya. At ano yung ginagamot niya? Yung kanyang staff. Biruin niyo mga kababayan na staff niya, hindi niya alam na gumagamit pala ng ganon. Di ba dapat bago ka tumanggap ng staff mo, pinapa-test mo muna yan? Kung yan ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato o gumagamit ng ipinagbabawal na damo. Kaso nga lang ang problema, mukhang hindi po ata alam
ni Senator Robin Hood Padilla yan at basta lamang po niya tinanggap, eto pong si Nadia Montenegro. Alam ko artista to eh. At saka pagkakaalam ko, reservist po ito, mga kababayan ng Navy. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, kung iisipin po nating mabuti mga kababayan, kung sa panahon ni Duterte nangyari ito, baka mga kababayan pinagtakpan pa eh. Di ba baka hindi malalaman ng publiko na may senador pala, na may isang senador pala na may staff na gumagamit ng ipinagbabawal na damo? Di ba kung sa panahon ni Duterte yan, baka pinagtakpan. At kung sa panahon ni Duterte yan, lalo na't senador na, etong si Senator Robin Hood Padilla, baka naisabatas mga kababayan, yung paggamit ng ipinagbabawal na damo bilang isang gamot. Eh ang problema nga lang dyan, kaya nag-aalala yung iba, kasi baka nga abusuhin. At ito na yung isang patunay. Mismong staff nung senador mga kababayan ng umaabuso sa paggamit ng ipinagbabawal di umano na damo. Ano po ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ang unang insidente ay noong ikalawang linggo ng Hulyo bandang 5:00 ng hapon matapos makatanggap ng tawag mula sa isang male staff. Sa isinasagawang inspeksyon na kumpirma ang amoy, ngunit walang naabutang gumagamit daw po or naninigarilyo. Sabi pa dito, noong Agosto 12, nagsumbong naman ang staff ni Senator Lacson or ni Lacson na nakalanghap siya ng amoy na tinutukoy niyang ipinagbabawal na damo mula sa nasabing comfort room kung saan tanging si Montenegro lamang umano ang naroon. Itinanggay ng Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng ipinagbabawal na damo sa comfort room, ngunit inaming may vape sa kanyang bag na aniya maaaring pinagbula ng amoy. Ngayong araw, naipasa na ang kopya ng ulat sa opisina ni Senator Robin Padilla. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, ang tinutukoy po dyan na gumagamit ng ipinagbabawal na damo ay walang iba kung hindi po itong si Nadia Montenegro na staff ni Senator Robin Hood Padilla ang tinutukoy dyan. So para sa akin mga kababayan, nang dahil po sa mga ganitong klase ng gawain, lalong bumababa ang integridad ng Senado. Buti nga kahit papaano na andya dyan, etong sina Senator Ping Lacson mga kababayan para itaguyod yung unti-unting bumabagsak na integridad ng Senado. Dahil biruin nyo ano ba ang nangyayari sa Senado ng Pilipinas ngayon? Samut-saring issue na lamang yung lumalabas mga kababayan at naiipukol po laban sa kanila. Kaya nga asahan nyo na, expected na nating lahat na pagdating ng susunod na survey, talagang babagsak pa ng tuloy-tuloy ito pong ratings ng Senado. Kasi nga, may mga ganitong klase ng insidente, may mga pagbasura sa impeachment, may mga issue ng insertion. Kaya isipin nyo po, yung taong bayan, yung mga kababayan Pilipino po natin, unti-unti nang nawawala ang tiwala sa Senado. Kasi nga, kung ito'y sa panahon ni dating Pangulong Duterte, baka pinagtakpan pa, baka wala pang lumabas na balita patungkol po dyan sa staff ni Robin Padilla na gumagamit di umano ng ipinagbabawal na damo. Pero para sa akin mga kababayan, hanggat, kasi pinangalanan na siya Pinangalanan na siya lamang daw po yung bukod tanging na nakita doon po mga kababayan sa comfort room na kung saan nangangamoy daw po yung ipinagbabawal na damo. So para sa akin masasabing na to Kasi biruin nyo, naitala na pala na may ganong klase ng amoy. And then naulit-uli. So parang ang dating dito, pang-aabuso na po ito. Kung sa ibang senador baka tinanggal na po ito sa trabaho. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit hinahayaan pa rin ni Senator Robin Hood Padilla na manatili sa kanyang opisina yung isang tao na gumagamit or lulong sa ipinagbabawal na damo. So ngayon, para sa akin mga kababayan, yan po ay abuso na at hindi po katanggap-tanggap yan dahil nga, alam naman po natin na mainit ngayon ang Senado sa mata ng mamamayang Pilipino at ang panawagan nga ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin, abolish na lamang po etong Senado. So ngayon, hanggat may mga ganitong klase ng insidente, hanggat paulit-ulit yung mga ganyang klase ng balita, unti-unti na talagang nawawala yung tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya much better, kung ako kay Senator Robin Hood Padilla, much better tanggalin na lamang po niya sa posisyon o sa trabaho etong kanyang staff na ito. Kasi sumasabit siya lalo na at siya yung numero 1 na nagpapasa o nagtutulak ng kanyang panukalang batas na gawing legal yung paggamit ng ipinagbabawal na damo, lalo na dun sa mga taong may karamdaman. Para dun sa mga taong may karamdaman. So paano magiging tunay na batas
or paano pipirmahan ng presidente yan kung mismong yung tauhan niya pala ang gumagamit mismo ng ipinagbabawal na damo. 'Di ba? Kahit ako mga kababayan ng presidente, hindi ko pipirmahan yan. Bakit? Dahil ang makikinabang lang naman niyan yung tauhan mo nalulong sa ipinagbabawal na damo. So para sa akin, ang pinakamagandang gawin dito ni Senator Robin Hood Padilla, tanggalin na lamang po niya sa trabaho itong kanyang staff na ito na nabuking mga kababayan di umano na gumagamit ng ipinagbabawal na damo. Tuloy natin mga kababayan, ito pong ating talakayan dito sa topic na ito. Ituloy natin yung about po doon sa nahuli or nalaman na staff mga kababayan ni Senator Robin Hood Padilla na gumagamit daw di umano ng ipinagbabawal na damo. Kasi baka ma-misinterpret nung iba, baka sabihin nung iba, sinasabi natin dito kasabwat si Padilla. Hindi. Ang sa akin mga kababayan, ang pinupunto natin dito, di ba dapat alam ni Senator Robin Padilla kung anong ginagawa ng mga staff niya? At saka di ba dapat bago ka tumanggap ng staff, nagpapatest muna yan. Kung yan ba ay lulong sa ganito or sa iba, sa ibang mga bagay. Di ba katulad ng ipinagbabawal na damo o ipinagbabawal na bato. Yan yung pinupunto natin mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin nun na sinabi natin na kasabwat si Padilla. Yung mga didisit, kung iisipin nyo yan, nasa sa inyo yan. Ano po ay Ma'am Jam Castillo, mega love shoutout ha. Eto, tuloy natin. Nahuli na nagmamariwana, pinabubulaanan sa report ng Senate Sergeant at Arms. Narito ang balitang kumpanya. Sigurado mula Senado, hatid ni Radio Patrol Robert Amano. Kuya Robert. Walang empleyado si Senator Robin Hood Padilla na nahuli o naamoy na nagmamariwana sa CR ng Senado, kundi na pagsuspetsahan lang ng isang staff ng ibang senador. Sa incident report na isinumite kay Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, isang lalaking staff ng isang senador, ang nag-report kay Director Manuel Parlade, Service Chief ng Senate Security Enforcement Service, na may kakaibang amoy na tila raw mariwana na nanggagaling sa palikuran ng mga babae sa... So kanina doon sa balita na nabasa natin mga kababayan, tinukoy yung pangalan. Ngayon naman, sinasabi dito na pinabubulaanan daw po ng Sergeant at Arms. Ito daw pong pangalan na lumabas na empleyado ni Senator Robin Hood Padilla na di umano gumagamit daw po ng ipinagbabawal na damo. So gaya nga ng sabi ko kanina mga kababayan, much better alam ng mga senador kung anong ginagawa ng mga staff nila para hindi nangyayari ito mga ganitong klase ng insidente. At gusto ko lang iklaro ko yung sinabi ko kanina, hindi natin sinasabi na kasabwat yan si Padilla. Ang sa akin lang, siguro kaya isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla yung ganong klase ng panukalang batas about po do sa paggamit ng ipinagbabawal na damo para gawing legal mga kababayan, dahil baka meron siyang ginagamot. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa 5th floor ng Senate building, tinukoy ng nag-report ang isang babaeng staff ni Senator Padilla. Nang kinausap ng security officer na si Parlade, itinanggi ng babaeng staff na siya ay naninigarilyo o nagbariwana sa palikuran. Pero meron lang daw siyang vape na bag na baka pinagmula. Kasi di ba sabi doon sa Abante TNT tunay na tablodista, 2 beses na yan, 2 beses na. At yung panghuli mga kababayan, doon na nagkaroon or sumabog yung balita na meron ngang staff mga kababayan na itong si Senator Robin Hood Padilla na di umano ay sangkot po sa paggamit ng ipinagbabawal na damo. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ulan ng amoy. Kaliwas ito sa ilang ulat na sinundan daw ng mga security personnel ng Senado ang amoy ng marijuana sa palikuran at dinadna ng babaeng staff. Noong Hulyo naman, nakatanggap din si Parlade ng tawag sa telepono ukol sa umano'y strong odor sa isang opisina sa 5th floor din, at nung kanya namang puntahan, karamihan ng staff ay nagkumpirma na may unusual nga na amoy pero wala naman silang nakitang naninigarilyo. At si Atty. Rudolph Filipo Rado, Chief of Staff naman ni Senator Padilla, natanggap na nilang incident report at binigyan naman nila ang kanilang staff ng 5 araw para magbigay naman ng kanyang paliwanag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Kuya Robert, napapailing dito si si partner eh. Kuya Robert, meron ba tayo dyan? Uy, huwag kayong ganyan. Ano ba kayong dalawa? Biruin nyo, kahit yung mga reporter ng DZMM hindi naniniwala na may, diba? Hindi naniniwala mga kababayan na ganun nga yung nangyari. Kasi nga biruin nyo hindi naman siguro magsusumbong yung staff ni Senator Ping Lacson kung wala talaga mga kababayang nalaman. Ang problema may nalaman So ngayon, nasa sa inyo na lang mga kababayan kung ano yung paniniwalaan nyo. Pero para sa akin, kung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, baka pinagtakpan niya. Kasi nga, ang kasalanan ng staff, magiging kasalanan din ng senador. Bakit? Syempre, yung sisi noon, hindi naman mismo doon sa staff tatama. Kung hindi, doon sa senador na pinagtatrabahuan ng staff na yon. Kaya nga hindi natin maiiwasan kung bakit makikita ninyo sa iba't ibang mga pahayagan si Senator Robin Hood Padilla yung thumbnail. Kasi staff niya yun
kung ano yung pagkakamaling ginawa ng kanyang staff, magre-reflect yan doon sa amo na pinagtatrabahuan. Ganun lamang po kasimple. Anyway, tuloy pa natin. So tapos na. Wala na. Okay na to. Okay na daw. Cleared na. Sabi ng Sergeant at Arms, wala eh. Okay. Di ba? Ano daw? Strong odor coming from where? Sa 5th floor ng Senate building, pero nung hinanap naman nila, wala. So doon sa mga naunang report kasi, sabi nga ng sabi ng tanggapan ng Senator Padilla, fake news ang lumalabas kasi magkaiba. Doon sa report kasi na naunang mga naglabasan, sinasabi, sinundan ng Senate Sergeant at Arms yung amoy, nakapasok doon sa opisina ng senador, hanggang doon sa CR ng senador, doon daw nakita yung babaeng staff. Pero hindi pala nangyari yun. Walang ganong insidente base sa report ng Office of Sergeant at Arms ng Senado. So ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt yan, mga kababayan. Bigyan natin ng benefit of the doubts. Baka nga naman, kayo masyado kayong masyado naman kayo mapanghusga. So bigyan natin ng benefit of the doubt yan, mga kababayan, sa ngayon. Kasi biruin nyo talagang hindi naman natin expected talaga na may puputok na ganyang klase ng balita na galing mismo sa Senado, may gagamit ng ipinagbabawal na damo. Hindi baka wala naman nga talaga. Anyway, ituloy pa natin. Kanino ba nagmula yung report? Meron daw isang staff ng ibang senador na nagsabi na parang may kakaiba. Staff ni Senator Ping Lacson. Ang amoy. So na-curious, pinatrace, and then doon sa CR, babaeng staff ni Senator Padilla daw yung nandun. So paglabas, kinausap, hindi naman daw nagyose, hindi naman daw nagmariwana. Hindi naman, So wala. So walang nangyaring ganun. Wala nakikita. Wala. Doon sa report ng Sergeant at Arms, walang ganun. Although, yung babaeng staff na sinasabi na nakita doon sa CR at tinanong din ng security, pinagpapaliwanag pa rin naman ng office ni Senator Padilla kung paano talaga yung nag-transpire doon sa incident. Kasi sabi nga ng tanggapan ni Senator Padilla, malinaw na fake news yung lumalabas at dinadrag yung kanilang opisina. Sa opisina pa mismo ni Senator Padilla na isinusulong yung pag-legalize ng medical marijuana. Tama. Okay, so wala eh. Wala. Okay. Thank you, Kuyang Robert. So Kuyang. Balik sa inyo. So ngayon, mga kababayan, ganito, bigyan natin ng benefit of the doubt yan kasi pinagpapaliwanag pa naman po etong si Ma'am Nadia Montenegro. So para sa akin, mga kababayan, kung ano man yung lalabas dyan sa investigasyon na yan, tayo naman po ay nakaantabay dyan para iulat at ibalita sa inyo yung mga bagay-bagay na yan. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung ito man ay may katotohanan, saan na papunta ang Senado ngayon? Kasi patuloy na bababa ang integridad ng Senado kapag talaga napatunayan na may mga ganyang klaseng insidente sa loob ng Senado. At ngayon, ang sa akin din, mga kababayan, in my personal opinion, dapat alam ni Senator Robin Padilla kung ano yung ginagawa ng kanyang staff. At dapat bago siya tumanggap ng staff, make sure muna na hindi pululong sa kahit na ano pa man po mga bagay-bagay. Katulad ng ipinagbabawal na bato at ipinagbabawal na dumaw. Pero hindi nangangahulugan nun, mga kababayan, na sinasabi natin dito na kasabwat etong si Robin Padilla. Ang sa atin lang, sana yung mga senador maingat sila or maging maingat sila sa pagtanggap ng kanilang mga staff. Kasi nga, yung kasalanan ng staff mo magre-reflect yan sa senador na pinagtatrabahuan niya. Ano po, mga kababayan? So maliwanag dito na lumabas yung pangalan ng staff ni Senator Robin Hood Padilla at ngayon daw, mga kababayan, ay kinaklaro ng Sergeant at Arms ng Senado na wala naman daw pong ganong klase ng insidente na nangyari, mga kababayan. Oo, minaamoy daw, pero lahat daw po ng yan ay nag-ugat sa sumbong ng isang staff ng senador. At doon naman po sa unang balita na tinalakay natin, yung isang staff na nagsumbong na yon ay staff daw po ni Senator Ping Lacson. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo, ano po ang komento at masasabi ninyo hinggil po dyan sa topic na yan? Sa inyong palagay, mga kababayan, ano yung totoo sa hindi totoo? Pero gaya nga ng sabi ko, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Kasi nga naman, syempre, nasa loob ng CR yun. Baka nga mamaya may katotohanan, gumamit nga, tapos nilagay sa CR, sabay flash. Or di kaya naman, mga kababayan, baka nga naman, vape lang yun, tapos kaamoy lang, tapos yun lang. Wala namang nangyari na ganun pala. So ngayon, bigyan po natin ng benefit of the doubt yan. So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan yung mga nasa comment section po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo po. Hingil po dyan. Lalo na sa mga team replay, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo po. Hingil po dyan, mga kababayan.